Ayan, welcome back to my YouTube channel guys. My name is Jensen Garcia. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan, sales consultant po ako dito sa Ford Subic. And for inquiry, andyan yung contact number natin nasa video. Ang i-feature natin ngayon, this is the all-new next generation Ranger 4x4 XL 2.0 liter 6-speed transmission. Ayan. So ito yung pinaka-base model natin. Yan, kung mapapansin nyo, halogen type siya. Unang-una, ito yung mapapansin natin. Kung base model, halogen type siya. Wala siyang daytime running light. Halogen siya. Saka yung fog lamps niya, wala. So kung i-compare natin sa top of the line, LED siya. Ito, halogen. Of course, dito, walang camera. Ayan, walang camera. Pero malaki na yung Ford logo natin. Hindi na kagaya ng mga dati na maliliit lang. Ngayon, malalaki na yung emblem ng Ford. And of course, wala siyang sensor. Yung lagayan ng plaka, yung sensors natin at camera, wala. So, since base model, ayun po yung mga wala sa kanya na mayroon sa top of the line. 16-inch steel mugs tayo. Compared sa top of the line, 18-inch mugs. Ito, 16 steel mugs po yan. Pero ang ginaganda sa kanya kahit base model, naka-factory rust proof na. So, wala ka nang ipapalagay dyan. Yung ginagandaan sa base model natin, naka-rust proofing na. Ayan. Kung mapapansin nyo, kulay itim kasi naka-rust proof. Sa mga nag-offroading, iwas kalawang po yun. Yung ginagandaan. Air fender. Ayan. Gumagana po yan, working po. So, hindi lang siya basta design. Ayan, gumagana po yan. Singawan ng makina. 80 liters fuel capacity. So, may freebies po tayong 10 litro upon release. May stepboard na tayo sa gilid. Ayan, tsaka naka-lip spring po tayo sa likod. So sa karagahan, 1,250 kg tayo or 1 ton. Kaya mas mabibigat yung mga karga natin sa kanya compare sa Raptor. Si Raptor kasi 800 plus kg lang po sa kanya. Kung mapapansin nyo, wala sa kanya, wala siyang stepboard sa likod dahil base model. Ayan, I forgot to mention, sa gilid din po wala ring stepboard. So dito sa likod, wala siyang tailgate assist. Ayan, pakita mo dito. Ayan, wala siyang tailgate assist kaya mabigat. Kung i-compare natin sa mga top of the line meron. Of course, bed liner wala din po siya. Pero sa akin, mabibigyan ko kayo ng free bed liner. And socket, wala siya. Pakita mo dyan. Wala siyang socket. Hindi kagaya ng Wild Track na may 12 volts tsaka 32. So, for off-roading, sa Wild Track, malaking tulong ho yun. Compare sa kanya, wala. Since base model lang. Yung tail light natin, halogen. Same siya ng Wild Track 2018. Alam ko, halogen din. Okay, nagandaan sa kanya, guys. Mayroon siyang dito for clamp. Just in case na emergency, meron tayong magagamit for clamp. Brake light, nandito na ho. Yung luma, nandun sa gitna. Sa kanya, nandito na. So, pag may mga karga tayong malalaki, visible po siya. Dito naman tayo. Itong mga to, nakaabang po siya for roll bar. So, hindi na kailangan magbutas dahil meron na. Ayan siya. So, cover lang yung seat position natin. So, may kaluwagan, tsaka di manual. Meron tayong forward, bakit sanda. So, yung height position, hindi nababago yung height position ng upuan. Tilt tsaka telescopic naman. So, kung nalagay yung susi, mga kaibigan. Ay, nakasaksak. Makita mo, Josh, kung ano yung tsura ng ilaw. Ayan yung high niya. Hazard. And dito sa manual natin na Ranger XL, isa lang yung variant na meron tayo, yun yung manual. Wala tayong automatic for the XL. So ito yung manual natin, 6-speed. This is 8-inch infotainment compared sa top of the line, 12 po yung build. So i-check natin kung may auto hold siya. Ayan, wala siyang auto hold. Nag-start po yung auto hold sa mid variant. At ito, hinagandaan sa kanya kahit na base model, may Apple CarPlay and Android Auto na rin po siya. So, napaka-importante ho yan sa mga naglo-long ride. Kasi meron tayong access for Google Map. Ayan. Or way, hindi nyo na kailangan maglagay ng phone dito. So, once na connected tayo sa Apple CarPlay, magre-reflect na ho dyan yung phone natin. Parang nagmi-mirroring. For the AC, ito yung controller natin. On and off ng AC. Dito sa kanan. Dito sa kabila, since hindi siya dual AC, fan na po ito. Sa top of the line, meron po tayong dual AC. So, may controller si driver. Meron din po si passenger. Hazard button, nandito po siya sa gilid. Sa gitna, ito yung sa radio natin. Ayan, dito, wala tayong wireless na charger compare sa mga top of the line. So, kinagandaan, meron na rin tayong abang for USB tsaka Type. Of course, 4x4. 4x4, meron tayong 4L, 4-wheel drive, tsaka 2-wheel drive. Sa handbrake, traditional handbrake po siya. Hindi po siya leather. Hard plastic po.
Sa loob, meron tayong 12-volt socket. Ito po, itong logo na to, kung mapapansin nyo, dyan nilalagay yung susi just in case na madadbat or madrain yung susi natin. Pero ito, sa mga top of the line po yung nabanggit ko. Since ito, di manual na susi, kahit di mo na ilagay dyan kasi di susi naman dito. As of now, may promo po kami ngayon dito sa Ranger XL. Contact nyo lang po ako, bibigyan ko kayo ng magandang discount tsaka free na bed liner. Ayan, dito lang po yan sa Ford Subic. Dito, pakita mo dyan Josh yung storage natin. So dito, wala po. Sa top of the line po meron, pero kinagandahan meron. Lagayan dito ng mga phone. Sa mga nagtatanong, minsan ito yung tinatanong nila. Saan yung access for the gas tank? Ito na ho yun. Once na naka-unlock po yan, papa-push nyo lang po dun sa gasoline sa gasoline sa mga gas station. Sa passenger, meron din po siyang access. Ayan, yan. AC, malamig po siya. Madaming feedback sa atin na malamig yung AC ng Ford. Kasi kagaya po tayo. Pwede ko siyang i-compare sa Nissan. Paras po tayong malamig. So, compare sa mga ibang Japanese brand, mainit daw yung AC nila sa atin. Nagandaan sa kanya kahit na base model, may time monitoring, saka para ma-monitor natin yung kaya. So, itry natin kung pwedeng baguhin yung para maging aggressive. Ayun, pwede rin mabag. Ayan, nagiging round. Para sporty look. Ayan, dito, pinaka-controller lang to sa entertainment. Ito, next and next sa mga radio natin. And pwede tayong sumagot ng, since siya, Android Auto at Apple Store, pwede tayong sumagot ng call. May voice command tayo dito sa kabila, saka yung busina natin. Ayan, so ito yung view sa likod. Maluwag po siya, of course. Unang-una kasi nagbago yung size ng unit na to tumangkad siya tsaka humaba. So yung interior, lumuwag po siya. Meron tayong grab dito, hawakan na lang. Kung magkamali tayo, hawakan. Ito rin meron din dito. Ilaw sa gitna, meron. Tsaka dito sa gitna, sa may armrest, storage lang po dyan. Tsaka yung 12 volts. Wala siyang USB, tsaka Type-C. So storage, noise cancellation. So, kinagandahan sa Ford, no? Meron din tayong Ford Pass. Kasama na po tong base model na to. So, using the phone, Android man or Apple, iPhone, pwede natin i-on yung engine natin using the app. So, yung mga in-upgrade sa mga next generation natin. Dito nakalagay yung mga basic tools natin. Ayan, another storage lang po yan sa mga, kung may mga weapon tayo. Ayan. Ito yung tire toolkit. Tsaka, so, andito yung mga free mattings natin. Of course, pa siya inaayos kasi hindi pa releasing. Open pot unit na to. So, nandyan po yung jack. Ayan. So, ayan, andyan po yung jack. Ayan, iikutin lang po yan para matanggal. Ito, for ano lang to mga bata. Oo. Yung, ano bang tawag doon sa upuan ng bata? Ito, nakalimutan ko yung tawag. Pero, so, ayan, maganda na rin yung quality ng upuan natin kahit na fabric seats. Base model hanggang top of the line para paras po ng engine. So, this is 2.0. Ilalagay ko na lang po dyan yung specs ng engine natin. Yun nga lang po, walang cover. Walang cover sa top. Hindi kagaya sa mga top of the line may cover. Malaking tulong din yun pang heat rejection. Once again, my name is Jensen Garcia. Maraming salamat po sa panonood. See you po sa next na video natin. Salamat.